finale episode, mga Gen P's. For Season 1. Season 1. Manifesting Season 2. Manifesting. Happily ever after tayo pag Season 2 naman talaga. But, of course, Gen P's, gusto naming magpasalamat pa rin sa unang naniwala sa amin. Believes, thank you so much. Dream, believe, survive. Thank you so much, Starstruck. Yes, maraming salamat Blogapalooza, Blogaplay sa mga kasama natin behind the cameras. Spotify, thank you so much. Of course, Spotify, thank you so much. And of course, sa ating mga team management. natin. Yeah, maraming from salamat. our manager, the number 1, the road manager. The manager, the team, sa ating mga bosses, 'di ba? Itong Blog Hub natin, sa ating editor, sa ating mga nagka-camera. Quiz, pakita mo nga yung sarili mo dyan. Ikot mo gamay, tapos gawin mo yung sa lahat ng bumuo ng Generation Pagod at sa lahat ng mga pagod na nakikinig sa amin so all every our Tuesday. listeners, Gen P's, maraming salamat sa pakikinig. Tunay ngang Gen P ka. Yes. And bago natin umpisahan ang ating episode, para talaga mapasalamatan at mas-celebrate, magpa-shot ka naman dyan, grabe naman talaga. Hindi ko naman alam na. Expect, pero handa ako. As Dora tayo din. Ayan. Sige nga, magpa-shot ka dyan. Paano Shot puno tayo din. Yung kaya naman natin mag-shoot ng isang episode, T. Sige, lagyan mo. ASMR. Walang tumunog. Okay. Gen P, this is all for you. Sana sa lahat ng mga episodes na nakakinig kayo sa amin, marami kayong natutunan. Sana naging therapy din ito sa inyo as much as we put the P in therapy. Ayan. Cheers tayo, Mare. Cheers, Mare. Cheers, mga Gen P. Cheers, Gen P's. Ay, ang sarap. Palakpakan! Ang sarap. Yung sound effects natin kasi the cue. Oo, the Try mo ulit. Palakpakan! Oh, ang galing ng team. Mukhang busog ng team. Parang gusto din mag-sojo. Bahala kayo dyan pag ano. Ilagay mo muna dyan, Mari, sa gilid. Muna natin siya. Baka makalimutan natin, magtatrabaho pa tayo last episode. Uy! Si Angal. Okay, mga verb, mga ka-Gen P, nakita nyo naman sa last episode, talagang tinapos namin ang mga questions na Gen P. Yes, at very controversial ang iba nating mga katanungan, pero sinagot namin, wag nyo kami ika-cancel. Talagang mga personal take lang namin ito. Again, the views and opinions. Yes, sabi nga ni Davao Conyo, sana kaakibat ng success ay hindi naman sana pag-cancel. Oo, totoo. Kasi parang gano'n ang cycle ng mga Ariana Grande. Through the fire. Halatang nanonood. Okay. Umpisa na natin. Ako naman bubunot. Ikaw naman. Ay, alam mo, para masaya. Pabunutin natin si Mami. Sige, ako na. The first question goes something like this. Wow. Ano na naman to? Malalim na naman. Mahirap. Okay, go. Am I in the right path? Or am I chasing the wrong dream? Ako may sagot na ako agad. Sige, go. I'm on the right path, baby. I was born this way. May papikit-pikit ka pa. Feel na pa talaga siya. Feel. Am I in the right path or am I chasing the wrong dream? For context, mga malay ko sa'yo. Mahirap ng mga tanong. For context, mga ka-Gen P, no one would really know naman talaga, diba? Hindi naman natin alam kung ano ang nasa future. Correct. Pero ikaw na lang, do you like to believe that you're on the right path? Ako, I always believe, and lagi naming sinasabi to sa mga episodes namin, na everything happens for a reason. Oh, yes. You really wouldn't know na parang, is this my ultimate dream? Am I in the wrong path or am I in the right path? What you have to do is always try and just do it. Yeah. Nike, baka naman. Nike! Tapos sa Adidas. Di mo rin naman. Para masuot naman natin sa Nike. So, ako, you can really never tell. Tama ka dun eh. So, parang, again, just try it, just do it. And whatever happens, may reason behind it. Yes. I think yung sa akin naman, I'd like to believe and I hope so talaga, di ba? Na nasa right path ako. Regardless kung
Ay, ito na lang, may maganda akong naisip. Regardless kung sure ka sa papupuntahan mo, sa pangarap mo, kasi syempre may ibang pinanganak talaga na swerte sa buhay, na kapag may ginusto sila ay talagang walang mangyayari, talagang dun sila papunta dahil may mga taong tutulong sa kanila. For all the Gen P's na nakikinig, I think as long as you choose kindness and as long as wala kang inaapakang tao, maybe nasa right path ka, regardless kung matatagalan yung path mo papunta doon. But I think you're on the right path. Ganda. Naisabit pa rin. Kung sino man nagtanong na yan, napakahirap. Pwede mo malaman kung sino po ang nagtanong nito. Oh. Wait, eto, dilaw naman tayo. Okay. Ubusin natin ang dilaw. Okay. Boy, talaga naman mukhang nakaluwag-luwag tong taong to. Oh my God. Ang katanungan niya na sa amin ay, condo or bahay? Wow! Sino kang pautang? Bags namili ba kami dito? Bibigyan kami. Ang tanong, magkano ba budget mo? Okay, eto medyo... Ano to depende. This is a very case-to-case basis question kasi it depends on who you will live with, I believe. So parang if you're a family person, I think bahay is parang mas nababagay sa'yo. Pero kung ikaw ay bachelor, parang career... Party? Bachelor party? Oo. Ano daw? Tinudugto ka na. Parang ganun. Parang depende rin siya kung nasang punto ka na ng buhay. Yes. Kasi parang I think, kunyari ako, if you're gonna ask me this right question now, naka-condo siya. Kung para sa akin to, condo ako. Kasi nasa punto ako na kailangan, agile ako kailangan malapit ako sa mga bagay-bagay. Pero kung nandun na ako sa happily ever after ko na retirement age nga, yung gusto mo na lang humihinga-hinga, bahay. Okay. Ayun. Ikaw? Naka-condo din ako right now. Talaga naman nakaangat-angat na tayo sa buhay. Nakaluwag-luwag. Pero grabe din ang mga bayarin. Ang expenses. Yes. Naka-condo ako right now, pero I'd still choose bahay. Kung halimbawang bibigyan mo na ako ng budget, ang sino man nagsulat nito, di ba? Papagawa ko bahay, syempre. Diba? Ang good problem. Yes. Kasi condo or bahay. Iba naman ng bahay, di ba? Iba yung atake niyan. Gusto ko, at the end of the day, bahay. Yun ang end goal ko, makapagpagawa ng sariling bahay. Kasi may bahay kami before, pero nabenta kasi siya ng napakaraming beses yung mga properties dahil sa mga kasagsagan ng mga kabataan. Pero ako at the end of the day, gusto kong magkaroon ng sariling bahay. Makapagpundar ako. Tapos malaki siya enough to have my mom with me. Doon siya tumanda kasama ko. Tapos kung halimbawa, knock on wood naman, Lord, sana mangyari lahat ng mga gusto namin mangyari sa buhay. Kung ang mga kapatid ko ay biglang kailangan kong alalayan, kung halimbawa hindi sila makarating sa gusto nilang paroonan, gusto ko kasya kaming lahat enough sa napakalaking bahay na kahit nandun yung pamilya nila, may enough privacy pa rin ako to live my peace. Actually, nga. No? Ngayon ko lang naalala na may dream house nga ako. Yes, na parang, sobrang laki. Yes. So hopefully, tama. Sana ma-achieve natin. Yes. Patira Mare, Say it and it happens. Say it and you mean it. Makikitira ka talaga. Patira. Yun pala talaga. Yung dilaw, Mare. Ubusin na natin. Dilaw muna. Go. Sige. Nang matigil na to. Ay, parang light questions yung dilaw. Madikit lang talaga yung mga papel. Pero sige, ito muna. The question is... Spell. Tinesang intelligence. Non-negotiables in friendships and relationships. Non-negotiable muna sa relationship in the sense na romantic kunwari magde-date pa lang. Okay. Kunwari magde-date pa lang, ano yung ayaw mo? Siguro non-negotiable ko na gusto ko, financial stability talaga. Parang, for me, nag-agree ako kay Mimiya. Hindi ko alam kung lahat ba ay nag-agree. Yes. So parang, if you're financially unstable, don't date. Parang wag ka muna makipag-date. Parang secure yourself to a point na you can also spend for yourself and probably for another person kung gusto mo siya i-treat. So that's one. Ikaw? Ang non-negotiable ko ay yung walang pangarap sa buhay. At mararamdaman yun sa tao. Kapag talagang okay na sila sa kung nasan sila, kahit sabihing talagang tambay sila at talagang umaasa sa magulang nila, yun, hindi ko kaya i-date yung ganung tao. Tapos kapag nasa relationship na, ang non-negotiable ko ay kapag lokohin ako. Ikaw? Non-negotiable ko pa sa date na napapansin ko was ang tawag dito. Parang marami siya. Nakalimutan ko tuloy sa guys, mga ka-Gen P, kung alam nyo lang kasi ang ratio ni Ryan sa pagdi-date, parang mga 10 every month. Tinakpan.
non-negotiable ko sa date is kung paano mo itrato yung mga servers. Yes. Hindi ko alam kung pinapansin nyo ba yun mga Gen P's, pero feeling ko isa na siyang magandang estima kung paano siya as a person. Yes. At dahil sabi mo na yan, dumami na rin tuloy sa akin. Kala makikipag-date. Kung paano din sila sa nanay nila. Oo, yeah. Promise, kung kupal sila sa nanay nila, ay, wag ka na magulat kung kukupaling ka talaga. Sinasabi ko sa'yo. Totoo. So, yun yung mga pansinin niya. Sa date pa lang malalaman mo yun. Parang sobrang hindi maganda yung attitude. Barumbado. Hindi sa servers. Parang ang liit ng tingin sa mga server dahil server lang sila. Very entitled. Yeah. So, yun yung mga siguro in-notice nyo na flags. Yes. Yeah. How about sa friendships? Mm-hmm. Ano ang iyong non-negotiable sa friendships? Ako meron. Ako kasi ay talagang naniniwala sa girl code. Okay. Or sa bro code. Na ang non-negotiable ko parang kung halimbawa naging karelasyon mo or nakadate mo, hindi ko na rin yun i-date or kahit ano pa. Parang ayokong lalaki ang magiging awayan namin ng mga kaibigan ko or more so kung lalaki ako babae ang pagtatalunan namin ng mga tropa ko. Ako siguro non-negotiable ko is laging ang pulutan ay ibang tao. Hindi ako sa nagmamalis kasi umabot ako sa puntong yun. Pero parang nung na-realize ko yung concept ng mind your own business, hindi ko na siya gusto na parang naano lang ako kasi parang kung kaya mong gawin yun sa isang kaibigan natin, baka nagagawa mo rin siya sa akin. So yun yung parang, yeah. Hindi ko alam kung na-experience mo na to or na-experience yun na to. Wow. Tuwatapat sa akin yung camera kasi hindi ko mapigilan. Handa? Yes, gagayan ako eh. Non-negotiable ko kapag, alam mo yung vibe ng secret basher. Yung tropa mo siya pero hindi mo maramdaman na happy siya for you or yung achievements mo. Parang ang nararamdaman niya ay talaga namang, bakit nangyayari sa'yo yan? Dapat hindi. Parang ganon. Yung mga ganon na parang silent basher ang atake. Di ba may mga silent fan? Correct. Pero sila ang atake nila ay parang silent basher. Ganon. True. Si David Gilson may content about Akala ko sabihin mo si David, tropa mo ay ganon. Hindi. Si David Gilson lang may content siya about it. Ang ganda nung sinabi niya. Na maging maingat kasi mga kaibigan na ganon. So, yun. Ito siguro hindi ko masabing non-negotiable pero this is a super green flag for me right now. Siguro abot kayo sa punto ng ganito, Gen P, with friends. I really value low maintenance friendships. Yes! Na parang, alam mo yun, yung parang parang kami, like, months kami magkita nito. Pero pag nagkita kami, ala, parang, alam mo yung damang-dama mo pa rin yung At ang pagkikita pa namin ay shooting ng Gen P. Pa. So sa ibang tao, issue yan. Na like, hindi counted yun kasi trabaho yun. Pero sa akin, okay yun. So parang ako, I super love low maintenance friendships. Na parang feeling ko, inaano niya. So yun, so parang feeling ko lang you value kasi the time of the other person. Kaya parang ang tawag dito, hindi siya nagiging requirement na lagi kayo magkita. Yeah. So it's like, ako lang personal take ko yan. Oo. So huwag kayong maano dyan. Okay. Kuha ka pa, may dilaw ba? Wala. May last na dilaw na nagtatago. Ano yan? Naku, parang ang hirap na ng mga natitira. Huwag na kaya nating basa. Kung kailan finale episode. Oo, tinamad pa. Oh. Okay. Sagutin mo to ha. Para may choice naman, di ba? Sagutin naman talaga na ano yan. Ito, sobrang controversial ito. Ikaw muna. For the bleep na lang tayo. Hindi, feeling ko mas verse ka sa mundong to eh. Ito, sinong content creator ang ayaw mong makatrabaho? Initials. No one specific. Because I really love working with people. Pero siguro hindi ako makikipag-collab sa ibang creators na naninira lang ng ibang creators. And I think may mga maiisip kayong certain creators na ang talagang content lang nila ay manira ng tao. So, hindi na ako makikipag-collab sa mga ganun. Kasi, hindi dahil ayoko mangyari sa akin, pero kasi wala rin man talagang patutungan yung ganun. Okay. Ako naman, siguro Mari, hindi naman kasi ako as like verb na ano eh. So para ako, siguro I wouldn't want to work with a content creator na entitled. Na parang madadamo mo yun na parang, huy, nasan ka na ba? Nasa taas ka na ba ng Mount Fuji para, yung alam mo yun, yung parang grabe na yung tingin nila sa sarili nila, lumaki na yung ulo, etc. So parang madadamo mo na siya agad eh. So I think hindi ko gusto makipag-collaborate or work with this content creator kasi I value the
the connection you have with the person. So parang, and sobrang na-appreciate ko yung mga content creators na kahit ang taas-taas nila, kahit di lang content creator, kahit celebrities, parang ay, tao pa rin tao, siya. yes. Parang tao pa rin siya. So sana sa mga content creators listening out there, check tayo ha, like always reflect self-check. Reflect tayo sa sarili natin. So, yun. Isa pa pala, parang ayokong makatrabaho nang ayaw din akong katrabaho. Gets. No shade, no anything. Yeah. Parang wala lang, tao sa tao lang din, hindi natin kailangan ipilit. Yun siguro. Pero no one specific sa utak ko. Hindi natin alam kung paano siya sa future. Pero totoo. Parang wag na lang ipilit. Kung halimbawa ayaw niya sa akin, edi okay lang na. No shade, no respect. Ganun. Ganda. So yun. Yeah. Yun ang ating mga ayaw katrabaho. At ngayon, papunta tayo sa may Sa hirap. blue. Ewan ko lang kung mahirap to. Bahala na yun. Wait nga, dahil pahirap na tayo. Shot nga tayo ulit. Hello. Sige. Ayaw mo pa? sige. Okay, sige. Bababa ko muna ulit ang mic ko. Habang nag-aayos ng, alam nyo, sabi kanina, si Rai magsha-shot sa umpisa at sa dulo. Hindi at daw. siya, may Pag feel idea mo daw, siya. pag gusto mo daw uminom. Ay, okay. Eto, habang Soju lang ito, nag-ano ka soju. dyan. Thank you. Uy, baka tumapon ha. Eto. Hindi, kaya. Balance yan. Paano ba maglambing o magmahal ang isang Rai? This question is for you. Kaya pala kailangan sumata. Cheers. Shot. Yes, this is for you. Paano maglambing o magmahal? Sample mo na yan. Gusto mo ba ma-experience? Ay, nasunan. Hindi, pakita mo sa camera. Pakita mo sa camera. Hindi ko Hindi. Ako siguro aaminin ko na, ang dami ko nakukuha. Parang merong mga honest sa akin na guys I've dated na parang ang hard to get ko. Ang hard to get ko daw. Guys. Ang hard to get ko daw. Pero, ito ang aminin ko sa inyo, Jen Peace. Okay. Pag ako nagmahal, sobrang committed ko. Kapag Na para nakitang laging, yung kahit ikaw yung una nag-pursue, pag nasa relasyon na ako, para akong laging nanliligaw. Lagi kita maalala sa lahat ng bagay. Meron pang time na, eto, gusto mo naman yung multitasking ako. Hindi ako naniniwala. Yung sample mo yan. Ang hirap. Hindi, parang yung last relationship ko, dancer kasi siya, di ba? So talaga ako, lahat ata ng love language na ibigay ko na dito sa person na to. Binigyan niya ng dance studio. Hindi pa tayo. Para makapagsayaw. Kondo o ba? Oo. So parang, lagi ko naaalala na every time may practice siya, lagi ako nandun. Wow. Okay. Quality time. Yes, effort. Talaga. Acts of service. Acts of service. Meron akong dalang Gatorade palagi. Tapos hindi lang yun. Meron pang note yung Gatorade na parang galingan mo sa practice. After nito mag-meet tayo. Kain tayo sa place na gusto natin. So you're a spoiler. Oo, medyo. Pag tayo na, sobrang yun. Alam mo, parang sa mga stories na naririnig ko sa'yo, parang alam ko yung sagot. Paano maglambing si Ryan? Sige nga, go. Through notes. Imagine yung omelette mo may ketchup na sulat. Oo, true. Yeah. Tapos ito yung Gatorade mo may note na Actually parang, pag nagre-regalo rin ako, Jen Peace, yung iba kasi... Mahilig ka siguro mag-personalize. Ang nakalagay lang minsan sa regalo, happy birthday from Ryan. Maalala mo, yung regalo ko dito kay Ekang, may nakasulat pa, may explanation pa kung bakit ito yung nakalagay, regalo. Ang hirap mo regaluhan. Para ako, ma-offend ba ako sa sinabi niya o hindi? Pero ito sana may ganyan-ganyan ako. So, I think kapag talagang nagmahal ako, talagang bigay to. Lay na magtalas. Tumabi ka, sabi nating road manager. Ito ang Ryan 2.0. So yun. So kung gusto nyo ma-experience yun, chat me. Ay, ganun pala maglambing ginawa live. pa dating app itong podcast. Okay. Baka mamaya yung comment section Ako ng... na. Yung comment Siyempre, section. hindi lang Rai yun. Paano maglambing ang magmahal ang isang Erica baka Lucas? nakasulat din dyan eh. Di pag nabunot, yun na yun, nasagot mo na. Ako ay also very committed. Kasi I'm the type to date to marry. Feeling ko Torian thing to. Hindi Ganun po Taurus siya. Zenaida Zaiba? Tsara lang. Ako, date to marry ako. Okay. So, I try my best talaga to stay committed. Tapos, yeah. very thoughtful din ako eh. Parang, it's the little things. Naniniwala ako na yun yung nagpapa-stay or nagpapatibay sa amin. Yung little Agree. things. Regardless, vice versa, na parang naaalala ko sa kanya or naaalala niya for me. Tapos maglambing. Wala naman, ganito lang.
Maglambing, very touchy. Oo, yun nga yung kinuwento ko dun sa nakaraang episode. Gusto ko pag matutulog, kailangan, secure mo ako na nandyan ka sa tabi ko. Ganon. Tapos kapag pagod ka or pagod ako, bigyan mo ako ng bigyan mo ako ng warmth mo. Ngayon yung pagkakasabi. Oo, parang nakakatakot pala ako maglambing. No? Pa-penguin ni atake. Pero very talaga ako, clingy. Okay. Clingy and sweet. Oo, ayun. Parang pinaghalo na yung kung naniniwala ka sa Torian thing, tapos bunso ka pa, mga ganon na atake, only girl sa pamilya. So, ayan, talagang combo. Wow, ang sarap pala magmahal ng isang eka. Direct comment ka nga kung totoo. Okay, next question. O, diba? Dikit-dikit. Ano ang greatest and memorable Gen Z experience mo? Hindi ko makarelate. Or Gen P to. Gen P siguro to. Gen P experience mo. Alam mo yung last question natin ito. Kasi ito dapat itatanong ko sa'yo. Sige. Mamaya ka na dyan. Wala pa kasi siya maisip na itanong sa akin. Wala kasing memorable. Wala kasing memorable. Hindi, yun yung gusto ko yung tanong talaga eh. Uy, wow. Sila ba ito Sige. Paano nga ba mag-first move? Hey. May hipa siya. Hey! Bakla kaya to? Paano nga ba mag-first move? Hulaan natin sino o baklang babae to. Hindi si Ate Faye ba to? Parang Or Juna. Naglapag. Juna, kung gusto mag-first move sa kapitbahay ng Juna, BCH. Juna, magpakita ka nga dito. Okay, sige. Paano nga ba mag-first move? Hindi ko alam paano Kasi medyo may pagkadalagang Pilipina ako doon. Parang feeling ko kung magpa-first move ako, ang tapang ko na. So kino-comment ko talaga yung mga nakakapag-first move. Pero ako personally, noong mga panahong nililigawan ako ni Derek, para talagang hintayin kita. Ganon. Uy, ang sikip-sikip mo na today. Ganon. Pero yun, di ko alam. Pero siguro, through social media, ewan ko, don't take my word for it kasi hindi ako magaling mag-first move. Hindi ko yan expertise. Pero siguro dahil may social media na, sabi nga nila, slide into the DMs. Gets. Alam mo, mag-agree ka. Ikaw kasi mahilig ka mag-first move hindi ka kasi gustuhin. Uy, ang task ko na sa ibang episodes. Binagsak mo pa ako sa finale. Anong pag-first move? First moves. Ito, parang... Ganito daw. Ano yung first move? Dance step pala yan. And then for me, para feeling ko ang gusto niya iparating is paano mag-first move kay crush. Parang gano'n. Or kahit magparamdam. Situational to Situational siya. It's either nakakasama mo ba si crush or crush mo lang siya sa social media. Kung crush mo lang siya sa social media at wala kayong common or mutual friend. Any chance? Oo. Ang gawin mo, mag-like ka ng 3 photos. Tatlo lang talaga. Sunod-sunurin mo. Kasi nga, I like you. I-follow mo, tapos i-message mo, tapos i-unfollow mo, tapos mga ganun. Or, kung gusto mo mas maging intentional, hanap ka ng commonality nyo. Ako, yun yung I believe in that Kasi parang, kung interested ka talaga sa isang person, aalamin mo kung saan kayo parehas na ginagawa. Kunyari, for my lifestyle, if this person is into fitness rin ako, ilalagay ko yung sarili ko dun sa mga fitness groups na posibleng magka-interact kami. Kung yun ay social media basis lang tayo. Pero kung nagkakamit na kayo, nagkakasama na kayo, again, common interest, sobrang nakakatulong noon. So parang the first move that you can do is, kunyari, pupunta siya sa ganitong studio. O si dance ka rin. Kunyari, dance siya. Sige, para sa mga... para sa pangarap. Tapos like, mababangga mo ko. Star Cinema. May naisip ako bigla. Ano? Hindi to social media age ang ko kasi syempre experience ko from before, di pa naman uso talaga ang sobrang social media noon. Okay. Pero may mga kilala ko na ang first move nila is not making a move. Paano? Kasi minsan mararamdaman mo yan na parang may tension kami. Feeling, di ba may mga ganun tayo moments? Feeling ko bet niya ako. Tapos parang ikaw na yung, hindi niya ako minumuvan. Tapos hanggang sa, ayan na, gustong gusto yun ng isa't isa. May mga kilala akong ganun nag-work. Okay. Na parang crush na crush ko si ganito pero hindi ko muna aanuhin.
Tapos para talagang naiinis na yung isa kasi, ano ba? Kailan mo ba talaga? Salamin. Ganon. Oy, free promo, Bini. Free promo ka naman. So yeah, tama. Pero again, case to case basis. Kasi may mga tao naman, ito na-experience ko na to before, they want na forward ka. At may ibang tao din na dapat kakaiba yung aya mo. Kasi sanay sila na inaaya ng marami. Yeah. Parang kung sanay sila na parang, uy, restaurant tayo. Tapos biglang ikaw, marunong ka magpiko? Yung mga ganon, yung sobrang random. Nag-work yun. Naman nun. Oo, nag-work yun. Kasi parang may isa talagang di ko maintindihan ba't ganon. Pero iniisip mo na siya. Diba? Basta one thing, Gen P, hanap kayo ng common interest nyo. Tapos tsaka mag-first move. And just go for it. Maybe just go for it. Yeah. Again, just do it. Ang hirap di kami makapagsagot kasi ligawin kami. Kami pinapursue. Uy, go. Okay, next question. Alam mo, parang tumatawang mga managers natin. Parang pahihirapan tayo parang may gusto na naman sila mangyari. Patatumbling. Dream destination. Nag-ayos. Ay? Ano ba? I'll go. Sige, ikaw. Ako so far, gusto ko Japan. As of the moment, gusto ko talaga makapag-Japan. Ako siguro nang gagaling siya sa gusto rin ni Mommy. May American dream kami both eh. So US talaga. Okay. Okay. Tapos, ang sagot. Diba? Ang bilis. Bakit? Nag-Y ka ba? Hindi, diba? Nakalagay lang dream destination. Walang bakit. Ganun tayo ka-forward. Parang sumasama pala ugali na pag nakasoju, no? May ibang epekto naman. Question for Erica. Ay. Ikaw lang to. Kailan ka naging comfortable? Pwede pa pasilip muna. Sandali ito. Hindi. Okay lang to. Sino nagtanong nito? Question for Erica. Kailan ka naging komportable na umutot sa harap ni Direk? Ha? Nakakaloka ang tanong. Totoo din. Alam mo, I will be very honest. Hindi pa nangyayari? Hindi, I have always been comfortable kasi hindi ako ututin at siya ang ututin. Kaya the rare times na uutot ako, para talagang grateful pa siya na, shucks, tao ka. Yes, once in a life. Haba parang ganun ng bangs. Sorry, so ang tanong nga, tao ka ba? Aamin na ako. Hindi ka umuutot. Kaya nag-Diyos sa si Ann Curtis kasi buhay ko yun. Wow! Siya lang ang gumanap. MMK pala yung atake. Ganda. Ba't parang puno ako sa Diyos? Pero yun, alam mo, one thing with Direk, kaya ako din nag-yes sa kanya. Ever since nag-date kami, walang feeling of kailangan kong magpanggap. Ever. Yeah, that's good. Ever. As in, very comfortable. Kaya ko din pinagdadasal na I hope he's the one. Hindi ko alam anong meron sa future, but I really hope and pray he's the one. And unang date pa lang namin, it has always felt home. It has always felt comfortable. Ang feeling ay hindi, sino ba tong kaharap ko? Ang feeling ay, bakit ngayon lang dumating sa harap ko? Wow, talaga naman. Napaka, hopeless romantic nung kwento. Ang sarap. Direk, ang sarap. ilibre mo ko. At wag ka na, alam mo, sobrang komportable ko, ako na, wag kang uutot sa harap ko. Ganun na ang panawagan ngayon, utang na loob. O, sige, ikaw. So yun ang tanong na yun. Parang sinayo lang yung tanong kasi wala akong utututan. Parang kaya ang tanong sa'yo kanina, paano maglambing ang Rai? Kasi wala silang idea. Wala silang ano. Ay, ito for us. Okay. Kamusta ang buhay ni Ekang and Ryan? Sumiyak. Pagod. Sa ngayon. Oo, Gen P talaga. Okay. So parang ngayon, ewan ko, sobrang happy kami Gen P's kasi nangyari ngayong Generation Pagod. And siguro, again, coming from a grateful heart, and this is very serious na the attitude paano namin of gratitude. sasabihin. So parang, ang sarap-sarap sa puso na nandyan kayo, nakikinig. Tapos parang, we always look forward to doing this. And I'm always looking forward to doing this with Erica. Kasi nga parang, we put the P in therapy. So parang, ang sarap lang na makipagkwentuhan. Tapos yung nababasa pa namin yung mga comments, yung mga shares yun na parang na-inspire kayo, napapasaya namin kayo. Yung buhay ko talaga, I think, naniniwala talaga ako na everything happens for a reason. Na lahat ng pinagdaanan namin in the past, naging testimony siya para sa inyo, mga Gen P. Yes. Ang buhay ko ngayon, I would say I'm in the moment of my life na talaga namang I'm very grateful and happy.
Hindi ko sinasabing nasa dream life ko na ako. Hindi ko sinasabing perfecto yung buhay ko. But coming from a very humble beginning, I'm grateful na unti-unting nangyayari yung mga pinapangarap ko nung bata ako. And para sa batang kahit na sino, malaking bagay yung masasabi mo na, shucks, pinangarap ko lang to dati para makaangat-angat. So, I'm very grateful. I'm very happy na unti-unti nakakapagbalik ako sa nanay ko. I'm very happy na hindi na ganun kahirap ang buhay. I'm very happy na hindi na mangungutang para makakain. I'm so happy na yung mga pinapangarap ko dati nangyayari siya. Minsan nagugulat pa ako na talaga ba nangyayari to sa akin? So, I can't wait for more. Yes. Nandun ako sa punto ko ng buhay na kahit marami ding mag-invalidate sa akin, alam ko at alam ng pamilya ko na kung ano man yung mga nararanasan namin ngayon, pinagtrabahuhan namin, pinaghirapan namin, at masasabi ko na deserve ko. I love it. Tingnan mo naman yung duality ng pagsasama natin. Halakak-halakak, tas pag sumeryoso, tumatahimik rin yung audience. Tingnan mo, gagana ulit yan, pero may delay. Palakpak! Alam mo, may delay. Kasi nagbubulungan yung dalawa. May mga plano na naman sila. Parang pagtitripan na naman tayo. Ano yan? Ganyan, ba't may paghirap? Ano yan? Hindi. Mahirap madali. Kaya to. Kaya naman. Kaya to. O, sige. Hindi. How do you deal with gaslighters? Oh, ako very honest. Go. I say it outright na wag ako i-gaslight. Very recently, ang nag-gaslight sa akin was boss ko. And I told him. Pero not because I told him, hindi ibig sabihin ay kailangan mo mambastos. Yeah. But I told him na you can be a better communicator without gaslighting me. And in all fairness to him, nag-sorry din siya because he admitted na he did not handle it well. Yeah. Pero ako kasi I'm really for... Hindi ako confrontational just because I love the drama. Hindi din dahil matapang ako. But I love the confrontation just because hindi siya manganganak ng mas maraming issues. Yeah. Something I learned the hard way nung bata ako. Ako, with gaslighters, same. Kasi feeling ko, we're always parang coming from the communication is key. And to be fair naman, Gen P's, not everyone knows the concept of gaslighting. Yes. So parang you always have to also educate the other person na yung ginagawa niya is gaslighting. Yes. So parang hindi lahat alam yun ha. This concept is parang this generation pa lang ata siya nabuo or mas nakilala, mas nagkaroon siya ng konsepto. So we also should just come from love. Na parang, hey, I think what you're doing is gaslighting. So parang you communicate to the other person. And same with you. I'm very straightforward to the other person na parang nanggagaslight, etc. Kasi tama si Ekang baka manganak pa to ng issues kung di natin pag-uusapan ngayon. Yes. And hindi rin namin sinasabi na dahil ganito kami sa mga gaslighters, ay wala rin kaming tendencies na makapag-gaslight. Of course, we're not perfect. Ako, aminado ako na sa bagong henerasyon ko na nalaman yung term na gaslighting. Kasi dati walang ganyan sa atin. No, hindi siya. So kapag ako din may times na nakakapag-gaslight, I want to be called out. Kahit kunwari kung usapan namin ni Direk, gusto ko yung ganong type of relationship na kapag ako yung mali, ayoko nang ito-tolerate mo ako dahil hindi mag-aaway. But gusto ko i-call out mo ako kasi matututo ako, may iwasan na to in the future, we'll be better people. Ganda mo. Ganda mo rin. Ganda. Baka naman, Mac daw. Ano yan? Sino na? Ikaw na to. Sige. Ooh, last 4 questions. Oy. What? Huh? What would you tell your younger self if given the chance? Pero we've done this. Okay, shortly na lang. Okay, shortly. Kuwari, andyan na siya. Nice, ganda. Good job. Cute mo, no? Good job. Malak ka. Ano sasabihin mo? Ako lagi naman I'm proud of you. Okay. Yan talaga. Yung batang Ryan kasi nga is words of affirmation. Yung umpisa. So parang, I'm proud of you, I love you, and nagbabangko rin ako doon sa sinabi mo. Excited talaga ako sa mga mangyayari pa sa buhay mo. Divarch. Bakla ka ba? Bakla ka ba? Divarch. Okay, ikaw. Ako gusto ko lang siyang magsaya.
So, sabihin ko sa kanya, maglaro ka, have fun. Totoo. Kasi gusto ko ma-enjoy niya yung childhood niya. Para naman maiba ang para mas maging fruitful yung pagtanda niya, if ever. Diba? Yun nice. Ganda. Bilis. Bilis. Parang gusto na matapos yung mga questions. Sige, 2 pa. Hindi kasi natanong na natin. Hindi, 3 pa pala to. Last 4 pala ulit. Gano'ng kadikit? Magkakadikit lang. Mas-sponsoran kaya tayo ng glue? Elmer's. Parang, eto. Ito na naman tayo sa mga attraction. Sobrang yaman pero walang ilong. Parang nahirapan na ako for him agad. Taong hirap pero mukhang Marian Rivera. So mala-aparisyon, gano'n yung atake. Ako, magiging honest na ako. Kay Ate Marian na ako. Oo. Parang cargo ko pa kung di makahinga yung isa eh. Parang paghinga ko, hindi ko pinaproblema. Tapos yung sa kanya, parang yun pa yung responsibilidad ko. Parang ang bonding yung mag-CPR. Gano'n. Uy, halika CPR parang tayo. Sino yung jowa mo? He who must not be named Voldemort. Diba? Parang gano'n ang Voldemort. Si Voldemort nga, may butas pa. Ito wala talagang ilong, te. Alam mo? Kay Ate Marian Rivera na ako, magsayaw pa kami sabay-sabay. Diba? Mas masaya pa. Siya yung literal na you breathe life to the person. Yes. Gano'n yung atake nyo. Same, yun na lang yung masasabi ko. Ang ganda. Ang mas mahalagang tanong, sino ang nag-isip naman nito? Hindi ang tanong, may ilong ba ang nagtanong nito? Ay, baka mamaya hirap din huminga. Patingin nga. Kung malamar yan, siya sige. Talagang yung point of comparison, parang langit ka, lupa ako no? Talagang isang kamukha mo si Marian o wala kang ilong. Parang 0 to 100 real quick. Ay nako, plinitan na. Grabe, ayaw niyo siyang pahingahin. No? Ay, ikaw na. Sige. The question is, taong walang leeg. Ay, wala. Nagtanggap na. So, ako na batok? May pilik mata pero, if given the chance, ang daming chances. If given the chance to talk to your younger self, iba lang. Sige, next. Bakit ba? Miss na miss yung batang kami, no? Wag na daw to. Naulit. Pero parehas sila ng gustong malaman. So, okay. The question is, teka, magkandikit. Ito na nga lang. For your future generation, teka, nakadikit. Ikaw nga, hindi ko mabukas. Inom muna tayo. Yes, mabubuksan yan. Ang hirap. To your future gen kids, what are those values ang mahahabilin mo sa kanila? Ano ituturo mo sa anak mo, if ever? Isang value lang na important for me. Siguro dalawa, top 2 ko na lang. You should be God-fearing and family-centered. So parang pagtakot ka kasi sa Panginoon or sa higher being, may it be, kasi magkakaiba naman tayo ng pinanggagalingan, hindi mo magagawa lahat ng pagkakamali or makamundong mga bagay. So I think that's the most important for me. Ako din yan lang lagi kong sinasagot. Like, always believe to a higher being. Again, kung ano man pinapaniwalaan nyo. Pero since nabigay na siya ni Ryan, and dahil sobrang sama na kasi talaga ng mundo sa panahon ngayon, ang hirap kasi grabe na talaga ang panahon ngayon. Pero I don't know what's certain, but definitely I'd want my kids to be good people. I want them to have a heart for those in need. I want them to have a heart for the elderly. I want them to have a heart for anyone na oppressed. Para rin may purpose yung buhay nila sa mundong to. Ayun. Ganda. Nice. Ganda. Hindi pa namin kayo nakuha, Macdo. Hindi ko alam kung seryoso ba tayo o ano. Seryoso kami. Last questionnaires. May last pa tayo na tinabi natin. Ito yung nakabukod na for the finale. Okay. Ito naman si pag-aawayan ng pamilya. Ay. Sino ang favorite mong kapatid at bakit? Ikaw. Ma. Sorry alam mo, naman. Si Ryan ang nape-pressure kasi malaking pamilya nila. Ako, growing up with napakaliit ng pamilya namin, 2 ang kuya ko, tapos ako ang biglang only girl na wish nila. Wala akong favorite kasi magkaiba sila ng
completely opposite sila. Ganon silang type of kuya. Yung hindi sila alike, hindi sila medyo similar. As in, magkaiba sila. Tapos imagine parang ako yung only girl na talagang ine-expect ng talagang, kailangan naman cute baby girl. Correct. So, ako medyo same with your answer. Na, dami kayo si showbiz. Hindi kayo sila mo ng F1. Parang, sige, mahirapan ka ngayon. Soju ka pa. Syempre, pag nakasoju ka, gusto magsabi totoo. Hindi. Hindi, wala akong favorite. Gusto mo ba call a mom? Wala akong favorite. Si mommy lang favorite ko. Got you. Ay, ito na lang. Sige, wala kang favorite. Sige, kunwari naniniwala kami. Sino, kung isa lang ang masasama mo pag nag-Singapore kayo ni tita, sino ang ililibre mo? Kasi ako madali. Kaya ako sabihin, ay hindi, maiwan kayo dyan. Dalawa sila eh. Ang hirap naman kasi ng tanong. Feeling ko same with you. Ana, ililibre ko. Kunwari, all expense paid si mom at si brother or sister. Sino yun at bakit? Feeling ko si ate. Kasi? Ayun. Bakit si ate? Kasi only girl siya sa aming 5. Only biological girl. Okay. So parang bakit din si ate? Kasi siya na yung, kumbaga, feeling ko, baka may ako sa ate ko. Feeling ko lang sa napapansin ko. Parang only girl siya and parang nung inaano niya na yung buhay pamilya, naiiyak ako. Parang feeling ko lang na ano na ni ate, parang ubos na yung self-care niya. Kumbaga lahat na ng pagmamahal niya nasa pamilya niya, nasa anak niya. Na parang gusto kong, nakikita ko siyang parang mommy ngayon eh. Na parang grabe yung focus niya sa parang gusto ko siyang alagaan, i-treat for a time kasi parang parang gusto ko sabihin kay ate na uy, magpahinga ka naman, uy, parang bigyan mo naman ng budget din yung sarili mo, mga ganun. Kasi kilala ko siya before bago magpamilya at sa ngayon. So parang grabe na yung pagmamahal niya sa pamilya niya. Nabago talaga. Alam mo yung siya yung totoo na talagang iba ang epekto ng pagiging nanay sa inyo. So parang yun, parang feeling ko ang sarap lang sa puso ko na makita ko na yung matreat siya kasi deserve niya talaga. Favorite mo ate mo, no? Nandun pa rin pala. Hindi, favorite ko sila lahat. Feeling ko lang siya lang kasi only girl. So parang gets mo yon. Iba ang ilaw ng tahanan. Uy, pero kung halimbawa sabihin mo man siya ang favorite mo at dahil siya ang only girl, walang magmamasama niyan kasi only girl din ako. Oo, nagamit ko yung pagka-only girl niya. Yan yung card niya. Kapag ano. Alam mo yan. So sa mga kuya ko, okay lang Charot yan. Ang bahala sa inyo. Sabi ng kuya mo, pero iniwan mo kami. Joke lang. Nasaan kami? Last question. Uy, pero ang ganda nun. Talagang minsan kasing super parang naiiyak selfless. Oo, kasi talagang kapag lahat tayo, ang mga, ang mga image natin of selflessness ay talaga yung mga ilaw ng tahanan natin or mga naging ilaw na rin ng tahanan na ate mo. And iba talaga sila maging selfless. So kung may chance ka talaga na maging nanay sa kanila for a day, di ba? Oo, sana okay lang yung bumahing. Ayan, baka ayun. Kung kaya mo maging... Okay lang, selfless tayo. Kung kaya mo maging nanay sa kanila, di ba? You would also take the chance. As in, kung pwede nang bigyan rin ng rebulto yung ate ko na parang... Minsan kasi pag nagsasend ako sa kanya ng photos niya na parang hindi talaga niya matignan kasi feeling ko parang na umabot na siya sa punto ay namimiss ko niya rin yung era na gano'n. So, yun. Ate. Okay. Pero ngayon ngayon magsi-Singapore kami ni Mommy, hindi pa kita may sasama. Hypothetical daw to. Iwan ka muna ha. Iwan ka muna. Okay, for our last question, again mga ka-Gen P, super thank you. Bago natin mag-last question. Lagi kaming nahi-heal because of you guys dahil sa paggawa nitong Gen P. Hindi nyo alam kung paano nyo kami natulungan. At dahil dyan, ano ang greatest and most memorable Gen P experience mo? How do we specify the context dito May it sa be a Gen moment. P? Ako meron ako naisip. Sa pagpapagod sa trabaho? Hindi, in this season. In shooting the episode. Yes, ako, okay, in shooting the podcast. Ganun siya ilagay. Okay. Greatest and most memorable moment sa podcast. Ako siguro in yung that context. That very night
na kino-conceptualize namin tong generation na to. Yun, Mari. Parang, bakit ba yun yung memorable? Kasi pag, alam mo yung parang the good feedback we're getting from people, lagi akong bumabalik sa araw na yun. Paano nabuo ba na generation pagod? Na parang, bakit iba't ibang edad yung nakaka-appreciate? Na parang from mothers, from mga bagets, na-appreciate nila. Bumabalik ako dun sa araw na yun, na coming tayo from event, from bigag ka din, pagod na pagod tayong dalawa, na parang yung intention lang natin is really to be therapeutic for those people na katulad natin. So parang babalikan ko lagi yung araw na yon na nandyan tayo sa salang ito, nagko-conceptualize na ano bang podcast yung ibibigay natin. Kasi the main intention talaga is really for us to serve these people, our listeners. So ang sarap kasi for me yun yung greatest and most memorable Gen P experience ko. Kasi dun, yun yung naging ugat natin. Parang pamulawin ka na dyan. Ikaw. Alam mo, same tayo. It's not even the episodes. Kasi honestly, guys, to be very honest, halos 1 taon na tong nangyayari. Kung di nyo lang alam, simula sa pagplano, sa pag-contact ni Spotify, sa pag-isip paano gagawin. Minsan ngayon, kapag nire-release natin yung episodes, kahit ako sinabi ko pala yun, no? So, ibig sabihin talagang, totoo yun na bilang mga tao, may mga nasasabi ka minsan na never trust your memory, di ba? Never trust the brain. Hindi lahat ng lumalabas sa bibig mo naaalala mo talaga. But, clear din sa akin yung gabi na pinag-usapan natin anong gusto nating gawin. Yeah. And siguro to share na lang din sa mga ka-Gen P natin, nung una tong binato sa akin, tapos sinabi ko na, okay, paproduce na natin. Tinawagan ko na sa Ate Faye. Ate Faye, may ganito, ganyan. Nag-reach out in Spotify. Nung sinabing kailangan ng mga kausap ko ay kaibigan. And alam din to ni Ryan. Tinawagan kita agad. And sabi ko talaga, gusto ko si Ray, yung mga kausap ko. Kahit hindi pa namin alam, ako personally, hindi ko pa alam nung time na yun, anong kararat na ng podcast, ganyan. Pero sabi ko, yung moment na yon malinaw din sa akin. So, basically, my most memorable will always be yung umpisa. Kasi it has the whys, it has the purpose. Pati yung house, doon na rin nabuo, di ba? So, yun yung unang-una. Tinawagan ko agad si Rai. Rai, hindi ko alam kung ano, pero ganito yung mangyayari. Sana makatalon ka with this sa akin, ganyan. Tapos nung gabing yon na nag-conceptualize kami, super memorable din nun sa akin kasi nga, nung sinabi pa lang, saan ba makaka-relate lahat regardless of the generation? Kasi nga, let's face it, ngayon sa social media age, minsan division din siya of generation. As in, pagalingan. Nung panahon namin ganito, nung panahon namin ganito. Panahon ngayon, iba na, ganito. Laging may diskusyunan. So we were in that moment na ano pa rin ba yung pagkakasunduan ng bawat henerasyon kahit ang dami na nating pagkakaiba. And it still boils down to, lahat tayo napapagod sa araw-araw kasi parte yun ng pagiging tao. Kahit na sino, kahit siguro may pinakamagandang buhay, hindi niya masasabi na hindi siya napagod sa buhay niya. So yun yung pinaka-memorable sa akin. And siguro dagdag ko na lang yung nung nag-release na tayo ng first episode. Kasi dahil nga 1 taon na natin to sinushoot, ang dami nang nabago din sa buhay ko, ang dami nabago sa buhay mo for sure. Even yung mga iba nating kausap dati nung inumpisahan to, nasa ibang mga trabaho na rin sila, ganyan. Super memorable sa akin kasi hindi ko in-expect yung pagtanggap ng mga Gen P. As in, pumunta ako dito na like, okay, ibang mundo to sa hosting, ibang mundo to sa social media, ibang mundo to sa sayaw. So kung halimbawang walang makinig, or isa lang makinig, or mga nanay lang natin ulit makinig, I should be fine. Yeah. Yun lang yung utak ko nung episode 1. Hala naman, para naman natatouch ako niyan. So parang nabalik ako kasi dati nag-try ako mag-YouTube, di ba? And yun yung mga una kong endeavor to try. And lagi siyang view ko, share ko, pilit ko sa mga tropa ko that time na sige na, i-view mo na. Kaya na-overwhelm ako nung nilabas yung episode 1. It was very meaningful na kahit may ibang hindi nagtuwa, may ibang hindi nag-agree, sobrang
overpower siya ng positive feedback. Maraming nakarelate, maraming nag-open up kung gaano sila kapagod, kung gaano sila ka-vulnerable, and it will always be special for me. Kahit saan abutin to, magka-season 2, 3, 4, 5, or kung itong season lang ang meron tayo, it will always be special to me. The once in my life, nakakonect ako sa ganun karaming tao. Kasi pagod sila. Ayun lang naman. Ayun ang aking most memorable Gen P moment. Ang ganda. Napakaganda. Nice. Ganda. So yun, mga ka-Gen P, sana i-share nyo rin sa amin your most memorable episode, and if ever, we're really hoping na makasama pa namin kayo kasi kaming dalawa, truly behind the camera, sobrang na-enjoy namin yung moment sharing this with you. Again, we're growing with you guys, and we're just happy to really put the P in therapy. Again, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta, to all the Gen Ps, believe sa mga naniwala, and all those people behind the cameras, our production team, our etc. families, Vlogapalooza, Vlogaplay, lahat-lahat po. Pamilya, tama. At sa lahat ng mga bumuo ng mga kwentong nabahagi natin dito, regardless kung maganda o pangit, kayo talaga din ang bumuo sa mga kwento dito. Hopefully talaga makita namin kayo, mapakinggan nyo pa rin kami sa mga susunod. Sana ay makatulong pa kami in any way we can, at mabigyan nyo pa ng rason ang low maintenance friendship na to na magkita-kita at maging therapeutic every week. Yun lang. Mahal na mahal namin kayo mga ka-Gen P. We are so honored na naging parte kami ng buhay nyo sa mga maiigsing Tuesday nights na magkakasama tayo. Ako po si Erica. Ako si Ryan. Kami ang inyong certified Gen Ps. And thank you so much guys for listening and watching. I love you all.